Hi mga katrops, good morning mga katrops. So for today's video mga katrops, i-update ko kayo sa San Juanico Bridge. Ayan, so yan po yung adventure natin ngayon. Pabalik na po tayo sa Maynila. So bago natin umpisahan yung biyahe natin, nagbibiyahe na pala tayo. Humingi muna tayo ng kunting tahimik at pagdasal natin sa Panginoon ng biyahe natin. Okay mga katrop, so nagdasal lang tayo ng kunti, nagpataimtim natin pagdadasal. So ito po yung San Juanico Bridge mga katrop. So grabe, napakalakas yung ulan. So kung napapansin nyo yan mga katrops, yung pag-akyat natin, nandito na tayo sa San Juanico Bridge, wala tayong kasalubong na sasakyan. Kasi ang ginagawa nila mga katrops, sa San Juanico Bridge, ginawa nila ng one way. So walang kasalubong tayo kasi one way yung ginawa nila, palitan. So medyo mahaba tong tulay mga katrops, kaya mahaba din dong pila dun sa dulo. Tayo na tsimpuhan natin na pagdating natin dun sa may Tacloban, sa may San Juanico Bridge, nakahabol tayo. Kaya nakakyat tayo agad sa San Juanico Bridge, hindi tayo naghintay ng ilang oras. Kasi ang pagkakalam ko mga katrops, pinakababa doon na maghintay ka ng isang oras o 2 oras. Kasi ginawa nga nila ng one way, hindi naman to maiksi yung tulay nito. At saka mayroon silang speed limit, magpatakbo dito sa San Juanico Bridge na tulay, 30 kilometers lang per hour lang takbo nila. So medyo mabagal lang, 30 speed lang yung nila, binigay nila sa bawat isang sasakyan ng tumatakbo. Tapos may 50 meters ang distance yung mga troops. Ayan mga troops, so nandito na tayo sa dulo mga troops. Pagdating natin dito sa dulo o doon din sa bungad, magkaroon to ng isang linya na lang mga katrops, para hindi mag-agawan yung sasakyan, hindi magunahan. Kaya yan ang mahirap kanina. Kung napansin nyo kanina, mayroong umovertake. So hindi natin yung ginaya dahil yun nga, sumunod tayo sa rules nila sa may dito sa may San Juanico Bridge. Kaya mahirap na kagayahin natin yun. Pagdating natin sa dulo, maging one lane na lang. So singit-singit na naman doon, magkaroon ng problema, magkainitan pa, magkasagian pa. Kaya yun ang dahilan. Kaya wag na nating gayahin kung ano man ang diskarte nila, kasi abala lang yun kung sakali magkaroon ng problema, magkasagian sa sakyan. So ayan mga trops, so napapansin nyo na yan mga trops, kanina ang haba na ng pila, oh. Ayan, naka-standby na lang sila mga trops dahil pagkatapos ng galing sa Tacloban papuntang Maynila, so ang Maynila na naman papuntang Liti, ayun, so sila na naman ang papasok doon sa San Juanico Bridge. Kaya naiipon yung sasakyan sa kabilang dulo, sa kabilang dulo din. Kaya yan, tapos umuulan pa, ang lakas pa ng ulan. Ayan yung mga iba mga trops, nag-transfer ng iba yung mga sasakyan nila, nilipat nila sa maliit na sasakyan, lalong-lalo na yung sa mga wing van, yung sa mga trailer na may dala silang mga prutas, gulay, o ano pa man yung mga bibiyahe nila. Nilipat nila sa maliit na sasakyan kasi sayang naman yung nila, mabubulok lang yon. Kaya grabe, napakahirap. Ayan mga trops, yan yan yung kulay green, ayun. So nag-transfer sila ng mga delivery nila, lalong na yun ng mga saging. Kasi abutan yun, masisira lang yun, sayang naman, malulugi sila sa nila. Ayun mga trops, so yan po yung update ng San Juanico Bridge. So sa ngayon, nandito tayo sa Calibiga, Samar. Napuntahan na namin to. Ngayon nadaanan na namin ulit. So ito yon yung mga trops, papakita ko na sa inyo ulit. Nasa kalsada kami nito mga katrops, ayan. So yung sasakyan dyan mga katrops, pwede naman ipasok. May daan naman dyan, papunta dyan. At saka papunta din kay Mama Mary. Ayan, so simbahan po yan mga trops, yung isa, kay Papa Jesus. Ayan po, dyan po kayo magsindi ng kandila, yung mga may kubo, ayan mga trops. So wala po tayong problema dyan mga trops, kasi pwede po mapasok yung sasakyan dyan, at saka wala naman ng entrance.
Diyan kayo dadaan mga trops papunta doon, 'yan. Highway lang 'yan mga trops kaya makikita mo talaga yung ano, ah, makikita mo talaga siya. So, tingnan niyo mga katrops, ayan, 'yan nasa ano na tayo, sa Alin. So, pinutol ko lang yung video kanina dahil ang sobrang haba. So, dinugtong ko na 'to ulit. So, nakakarating na tayo mga katrops. So, bibiyahe na tayo pa Maynila. So, nasa Matnog na tayo mga trops. So, hindi na ako nag-video nung dumating tayo sa Alin at saka pagtawid ng, barko. Mayroon akong video doon, sa kabila yung ano natin. So, ito, time check natin mga katrops, 5:35 ng umaga diyan mga katrops. Ayan, so didiretso na tayo ng biyahe mga trops, pa Maynila na tayo 'yan. So, 'yan, ito po yung port ng Matnog. Ayan, so kasi kanina, galing tayo doon sa ano, 'yan po yung Alin, Port ug Matnog. Grabe dito mga trops, ang hirap dito. Papunta ako ng biyahe ko ng Leyte, parang na-stranded na rin ako dito na isang araw mga katrops kasi, dumating ako dito na area ng 7:00 din ng umaga, 6:45 ng umaga. Nakatawid ako, nakasakay ako ng Roro, 5:00 na ng hapon. So, sayang yung oras na hinintay tapos ang init pa kasi yun nga, dahil nga din isa din yung barko nila, sa isang araw parang dalawang dalawang biyahe lang. Isang umaga, isang hapon, tapos gabi, isang 9:00, isang 3:00 ng madaling araw kaya parang gano'n yung biyahe nila. Pero do'n 'yun sa may area ng ano, tawag nila nito, dalawa kasi yung port or tatlo, yung port do'n sa bandang Alin. Kaya lang yung Santa Clara, do'n 'yun talaga sa ano, may tinatawag sila na port na 'yun mga trops, nakalimutan ko. So, i-search muna natin yung ano, nasa dulo ng dila ko. So, grabe mahirap ngayon na magbiyahe di katulad noon na madali kang makasakay. Kaya hindi kaya mapapagod ka talaga. Okay lang 'yun kung, dalawa kayong driver, walang problema kasi mayroon ka namang kapalitan. Pero tayo mga katrops, solo flight tayo Manila to Leyte, Leyte to Manila. So, gano'n, mapapagod ka talaga tapos 'pag kailangan mo ng pahinga, pahinga ka, 'wag mong pilitin yung sarili mo kasi mahirap na 'pag magkaroon tayo ng problema sa kalsada, maaksidente tayo dahil yun nga, pinilit natin na, makarating agad. So, payo ko lang pala sa mga driver, kasi ang nangyari dun pagdating natin dun sa Leyte, mga ilang araw lang yon, mayroong naaksidente na naman dun banda sa may San Francisco. Kung nabalitaan niyo yun, yun nga, nakatulog yung driver. Kasi nagsabi ng driver na pahinga muna tayo, pero ang problema ngayon yung sakay naman na siguro yung may-ari siguro, hindi natin alam na, ituloy mo na lang dahil, malapit na tayo. So yun yung nangyari, tinuloy niya, nakatulog na pala siya kaya naaksidente sila. So yan, so tip ko lang sa mga driver, lalong-lalo na kung ikaw lang mag-isa, wag mo talagang pilitin kasi ang aksidente, hindi mo na maibalik yun kung ano. Kaya ipahinga mo, itabi mo sa gilid kung ikaw lang. Kung mayroong kasama kang driver, walang problema, kasi pahinga ka lang. Thank you for watching.